Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, talata 16 hanggang 20. So ito po tungkol sa pakikinig at pagsasagawa. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang bawat tao ay dapat maging maagap sa pakikinig at maging mahinahon sa pagsasalita at hindi madaling mapuot. Ito ay sapagkat ang puot ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Sabi po sa NIV translation, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para sa Kanya lamang. So itong ating babasahin, ito po mga kapatid ay tungkol sa pakikinig at pagsasagawa. No, itong James chapter 1, dito rin natin mababasa na yung kung tayo nakikinig at hindi natin isinasabuhay, yung ating pinakikinggan, parang tayo ay humarap lang sa salamin na nakita natin yung mga sarili natin, pero hindi naman natin inayos, di ba? Pero dito mga kapatid, may tatlong bagay dito na pinapakita na kung saan mga kapatid itong sulat nito ni Santiago ay ipinapakita sa mga kapatid sa pananampalataya na ang bawat isa ay dapat maging maagap sa pakikinig. Di ba? So dito mga kapatid, napakahalaga yung pakikinig. At kasi nga yung knowledge natin, yung paano tayo matututo, makagain tayo ng kaalaman, ng pangunawa na rin, kapag tayo ay marunong makinig, no, nadadagdagan yung kaalaman natin, nadadagdagan yung mga nalalaman natin, tumatalino tayo, no, kasi nga maraming mga knowledge na nai-store sa ating utak, di ba? So nadadagdagan at nadadagdagan 'yon. Kaya nga napakahalaga na tayo ay patuloy na nakikinig kasi may mga bagong karunungan o may mga bagong kaalaman na tayo ay pwedeng matutunan. Pero siyempre, sa ating pakikinig is dapat maging wise tayo, di ba? Kasi dapat suriin din natin yung ating mga pinapakinggan, kung ito ba ay totoo o hindi. Lalo na sa kapanahunan natin ngayon, minsan napakahirap nang i-recognize, i-acknowledge kung ano ba yung totoo sa hindi, di ba? Kasi kahit yung mga picture ngayon, kahit yung mga video, kahit yung boses ng isang tao, pwede nang manipulahin, di ba? Pwede nang, kunyari, ikaw yung nagsabi kasi picture mo yun nandun, video mo yun nandun, pero edited na pala. Di ba? Eh, ang mga tao pa naman ngayon, kung ano yung napapakinggan, na hindi man lang sinusuri, kung ano yung nakikita nila, basta-basta na lang nilang ipinopost, di ba, sa social media, na parang ito na yung totoo. No? Kaya nga nangyayari ngayon, nagiging kabahagi tayo sa tinatawag nilang fake news, di ba? Nagiging kabahagi tayo sa pagpapalaganap ng mga maling balita. Kaya nga, napakahalaga yung pakikinig mga kapatid at dapat na ina-analyze natin yung bawat napakikinggan natin kung ito ba ay totoo. So kapag tayo nakikinig, hindi lang dapat kasi yun nakikinig tayo, kundi dapat after nating makinig, sinisearch din po natin. Pinag-aaralan natin, binubusisi natin. Kasi kahit nga sa may Acts, no, parang sa ano yata, Iglesia ng Berea, hindi ko lang talaga maalala. Kasi habang nangangaral yung mga lingkod ng Diyos doon, sinusulat nila yung sinasabi ng lingkod ng Diyos at ang ginagawa nila pag uwi nila sa bahay ay kanila itong sinesearch kung totoo ba o hindi yung sinasabi ng mga ngaral. Diba? Mabasa natin yung sa Acts, hindi ko lang maano ko na nung chapter at kasi pumasok lang ngayon, no? Siyempre, hindi naman tayo yung katulad ng iba na kabisado talaga, yung Biblia, verse by verse, no? Pero mababasa natin yan sa Acts, no? Na
Habang sila nakikinig, na willing-willing sila nakikinig, pero pag uwi naman nila sa bahay, sinisearch nila yung kautusan ng Diyos kung ito ba ay nasusulat, kung ito ba ay totoo. Dapat ganun din yung ugali natin. Hindi dapat na dahil kilala natin, dahil malapad sa atin, yung nagsasabi is paniniwalaan natin agad. Diba? Kasi marami rin kasi ang naliling lang, marami rin minsan ang nabubulagan, lalo na kapag ang nagsabi sa iyo is malapit sa iyo. Diba? Siyempre, alam naman natin yung tao, mga kapatid, pwedeng ma-infiltrate ang tao, no? Pwedeng madumihan ang tao, may posibilidad na yung tao ay magkamali. Kaya nga napakahalaga na yung pinakikinggan natin, hindi dapat natin agad pinaniniwalaan. 'Di ba? Huwag tayong masyadong gullible na kung ano na kinapapakinggan natin is pinaniniwalaan agad natin na parang ito yung Bible truth. Kaya napakalaga na tayo mismo rin ay nagsusuri. Tayo mismo, kasi kapag pinaniwalaan na natin yon, tayo mismo ay masisira no? Tayo mismo, yung knowledge na nag-gain natin, imbis makatulong ito sa atin, ito ay makakapagdala sa atin sa kapamakan. Kasi nga bakit? Manuilig. No? Kasi nga bakit? Kasi mali yung yung pinakinggan natin, mali yung pinaniwalaan natin, mali yung tinanggap natin. Di ba? Ang problema pa nyo, yung nalaman mo yun, dahil sa pinaniwalaan mo, in-spread mo rin, i-share mo rin. Ang problema, mali pala. 'Di ba? Kaya nga napakalaga sinasabi dito is tayo ay maging maagap sa pakikinig. Napakahalaga ng pakikinig, mga kapatid. Pero siyempre sa pakikinig dapat maging aware din tayo, maging watchful din tayo, maging careful din tayo sa mga pinapakinggan po natin. 'Di ba? Kasi lahat ngayon, siyempre kwento mo 'yan, siyempre ikaw yung bida, 'di ba? So, ganun ang nangyayari. Siyempre, kung itong taong ito sa kanilang grupo, siyempre, yung kwento niya, pabor sa kanya. Kung dito naman sa isang side, yung sa kanya naman yung pabor, no? Pero, ang ating kasi is, bilang mga nagsiserve sa Panginoon, siyempre, ang end goal natin is, makita natin yung ano ba yung katotohanan, ano ba yung totoo. No? Kaya nga, yung pinaka-end goal sa lahat ng inquiries, siyempre, tayo ay nag-i-inquire, nakikinig din sa iba, tapos titingnan natin ano ba yung totoo doon, 'di ba? Kaya nga ang end goal pa rin is yung truth, yung katotohanan pa rin. Dapat pa rin yung pa rin ang pumang ibabaw. Kaya nga napakalaga na sa ating pakikinig sinisiyasat natin itong mabuti. 'Di ba? So dito sabi niya, tayo ay maging maagap sa pakikinig at maging mahinahon naman sa pagsasalita. Maging mahinahon. Kasi ibig sabihin, mahinahon tayo, kalma lang, di ba? Hindi tayo dapat nadadala sa emosyon natin. Kasi minsan kapag may, kunyari, galit ka sa isang taong ito, tapos nakarinig ka ng masama tungkol sa kanya, dahil galit ka, makakapagsalita ka ngayon ng against sa kanya, ng hindi maganda pa sa kanya. Kasi bakit? Kasi nadala ka sa emosyon mo Kaya nga sabi doon, maging mainahon ka. 'Di ba? Slow to speak. Sabi niya, maging mahinahon ka, kalma ka lang. No, sabi nga, let your emotions subside before you decide. So sa ano pa, kung tayo ay nasa emosyon tayo, iwasan mo nating magsalita. Kasi bakit? Kasi baka most of the time, mali yung masasabi natin kapag nadala tayo sa emosyon. Kaya minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Kasi bakit? Kasi nadala tayo sa galit natin. 'Di ba? Minsan nakakasira tayo ng kapwa natin kasi bakit? Dahil sa inggit natin. Dahil sa kasakiman, 'di ba? Kasi gusto na lang nating gumanti, no? Kaya kahit na hindi totoo na kwento, dahil sa gusto lang nating gumanti, is paniniwalaan na natin. And the same time, mga kapatid, sasabihin na natin na parang ito na yung totoo. Kaya nga napakalaga na tayo nakikinig, ina-analyze natin yung pinakikinggan natin, at atin ng mga kapatid, no, yung wag tayong magpapadala sa emosyon, no? Maging mahinahon sa pagsasalita. No? Kasi the more tayong nagsasalita, kaya nga minsan pag masyado kang masaya,
wag kang mangangako. Kahit sa Bible, nagsasabi, wag kang mangangako, magsasalita ng isang bagay dahil nadala ka lang sa katuwaan mo. Baka kasi pagsisiyan mo bandang huli. No, nasasabihin mo, nasabi ko lang naman kasi sa sobrang tuwa ko nakapangako ako na ganito, ganito, ganito Kasi nadala lang talaga ako, natuwa kasi ako dun sa bata, natuwa kasi ako dun sa tao yun, natuwa lang kasi ako out of my, yung katuwaan ko, out of joy ko, kaya nasabi ko yun. Diba? Pero hindi mo niisip, yung ipinangako mo, yung kaya mo bang ibigay. Diba? Kasi sa sobrang tuwa mo No? So, kung galit ka, ganun din. Pag nadala ka rin dahil gusto mo lang gumante, di ba? Ano mang bagay na nakasasama, kahit alam naman natin na hindi totoo, paniniwalaan mo, ipopost mo, sasabihin mo, no? Kahit ito pa ay nakakasira. No, kaya nga sabi ng mga kapatid, tayo ay sa pakikinig natin, maging mahinahon tayo sa pagsasalita at hindi madaling mapuot. Diba? Kasi yun ang mangyayari talaga kapag nadala tayo sa emotion natin, mga kapatid. No? Talagang yung sabi nga sa pakikinig natin, kasi minsan kapag may napakinggan ka, no? At hindi mo gusto, no? Madadala ka dahil nadala ka sa emosyon mo, na yun nga sabi, hindi ka na nagiging makatwiran. Kasi yun ang sabi sa may verse 20. Ito ay sapagkat ang puot ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Sabi dun sa NIV translation, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So dahil yung puot ng tao, yung human sabi doon is human anger, ay hindi ito nagdudulot o hindi ito gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kasi pag nadala tayo sa emosyon natin, na hindi tayo nagiging makatwiran na. No, hindi na nagiging patas, hindi na nagiging tama yung mga desisyon na ginagawa natin. Kasi bakit? Kasi nadala tayo sa emosyon natin. Nadala tayo sa puot natin. Nadala tayo sa naririnig natin, no? Kaya nga sa atin bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, itong bagay na ito ay paalala po sa atin na marami tayo talagang mapapakinggan sa mundong ito. Maganda, pangit, mabuti, masama, di ba? Pero ang pinaka-importante sa lahat ng mga kapatid is ano ba yung totoo sa mga napapakinggan natin, di ba? Kaya nga ang title dito is pakikinig at pagsasagawa, pakikinig at pagsasagawa. Kasi pag mali na yung napakinggan mo, na mali yung interpretation mo sa isang bagay, so magiging mali rin yung application mo. 'Di ba? Pag mali yung yung comprehension mo, 'di ba? May problema ka sa comprehension. Mali yung pagkaunawa mo na isang bagay. Siyempre, mali rin yung magiging application mo. Kaya nga napakalaga, tayo ay pakinggan natin mabuti, hindi yan nagtatapos sa pakikinig lang, kundi sinisiyasat po natin. 'Di ba? Hindi sa lahat ng panahon ay kailangan mo sumagot agad. By time, mga kapatid, kailangan mo kung hindi mo kayang sagutin ngayon, palipasin mo mga ilang araw, no? Hanapin mo yung kasagutan bago ka sumagot. Kasi baka mamaya sumagot ka dahil gusto mong magmarunong na alam mo ang lahat. Tapos mamaya nang nag-search ka, mali pala yung nasabi mo. So mahirap na po na minsan mahirap nang hilutin o kaya mahirap na minsan ayusin, 'di ba? Lalo kung buti sana kung seconds lang kung paano kung inabutan ka na ng ilang oras 'yon, lalo ngayon sa social media, naka-spread na 'yan, no? 'Di ba? So kaya mga kapatid, dapat tayo ay sa pakikinig natin, sa pagsasalita natin, dapat kung gagawa man tayo ng isang bagay, magdidesisyon tayo sa isang bagay, dapat nasa katwiran tayo ng Diyos. 'Di ba? Sabi ko nga, kunyari, 'di ba, sa isang dalawang lalaki, 'di ba? Kung galit ka dun sa lalaking 'yon, idadamay mo ba yung anak niya? Siyempre hindi, kasi hindi na makatwiran 'yon Kasi bakit? Kasi hindi naman kasali yung anak niya sa away nyo, 'di ba? O kaya yung asawa niya hindi naman kasali yun sa away niyong dalawa, bakit mo isasali? Pero dahil nadala ka sa emosyon mo, nadala ka sa galit mo, lahat na lang dinamay mo. So, makatwiran ba yon? Siyempre, hindi. Diba? Makatwiran ba yon? Kasi dahil nainggit ka. Diba?
sa isang tao na yon. Kasi ayaw mong umunlad yung buhay niya, ayaw mong mas umangat sa sayo, tapos sisiraan mo. So, makatwiran ba yun dahil nainggit ka? Tama ba yun? Nasiraan mo isang tao dahil nadala ka sa inggit mo? Di ba? O kaya mangangako ka sa isang tao na hindi mo naman pala kayang gawin. Pero dahil natuwa ka lang, nangako ka, tapos hindi mo naman pala kayang gawin, wala ka naman palang means para maibigay yon. So, makatwiran ba yon? No? Kaya nga yung mga bagay ni mga kapatid, hindi dapat sa emosyon tayo nagpapadala. Di ba? Kaya nga mga kapatid, palagi kong sinasabi, kasi nga may pinakikinggan din ako, itong grupong ito is, sabi niya palagi sinasabi ng attorney ito, no, na sabi niya is, when emotion are high, intelligence is low. Diba? Kasi totoo naman yung mga kapatid, no? Kahit anong talino ng isang tao, sabi nga, wag mong hayaan na yung emotion mo ay mag-overtake take over sa intellect mo. Kasi magiging problema talaga yun mga kapatid, no? Kaya nga sa atin, sa pamumuhay natin, sa araw-araw natin pamumuhay, hindi pwede no na tayo sa emosyon natin, di ba? Kasi most of the time mga kapatid, pag hindi natin pinag-isipang mabuti yung isang bagay na gagawin natin at nagpadala tayo sa emosyon natin, hindi talaga po maganda ang kahinatnan, hindi maganda yung magiging end niya. No? So, yun lang mga kapatid, no? Nawa ang Diyos ay, sa kanyang mga salita, ito ay mag-remind po sa atin, no? Na napakalaga ng pakikinig, pero siyempre sa pakikinig, dapat natin muna, hindi dapat na paniwalaan agad natin, kundi i-analyze po natin. Ito ba'y totoo o hindi? At hindi tayo dapat yung biglaan na lang magsasalita. Diba? Kundi pagnilayan muna natin yung ating sasabihin. No? Sabi nga, hayaan mo na pag nagsalita ka, make sure na yung tongue mo, yung dila mo is connected to your brain. Sabi nga. No? Sabi nga, before you speak, make sure that your tongue is connected to your brain. No? Kasi pag yung dila mo is hindi connected sa utak mo, ano ibig sabihin yan? Walang laman. No? Lahat ng sasabihin mo is sabaw, no? Sabaw, walang laman. Kasi bakit? Kasi nga, ano lang siya hindi siya connected sa brain. No? So, walang karunungan, walang mabuting aral na mapupulot ang tao. Kasi bakit? Kasi nga, sa dila lang. Hindi connected yung dila niya sa utak niya. No? So, yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay tulungan tayo na bigyan tayo ng karunungan, ng discernment na makita natin no, ano ba yung totoo. At tulungan tayo na hindi tayo agad-agad magsasalita ng isang bagay na hindi naman din totoo. No, na nadala lang tayo sa emosyon natin. No? Dapat pa rin, ang iniisip natin is yung katwiran ng Diyos. Tama ba ito? Ito ba yung katwiran ng Diyos? Ito ba yung gusto ng Diyos? Diba? Kasi lalo tayo na mananampalataya, diba? Tandaan natin sa mga pinopost natin, yung mga kino-comments natin sa social media, mababasa yan ng mga kapatiran. Di ba? Mababasa yan eh. Kaya may dumaan sa page mo, yan isang content creator, nag-comments ka doon. So, dahil yung ano yun, mag-trending kayo sa Facebook, automatic kasi yung nag-a-appear eh. Uy, si ganito, nag-comments. So, hindi dapat ganoon mga kapatid. No? Dapat maging wise din tayo. No? So, kung mag-comments man tayo, o may sasabihin tayo, be wise. No? Maging matalino tayo. Hindi tayo yung parang lalabas na parang maging hangal. Di ba? So, yun lang mga kapatid, ay nawa ang Diyos patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at nawa ang Diyos ay samahan tayo sa lahat-lahat ng ating sasabihin, mapapakinggan at nawa ang kanyang katwiran ang makita at ating magawa. God bless po sa ating lahat.